Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jobs, shoutout kay Nance Layamo, shoutout kay Jaime Borbe, shoutout kay Aristo Mariano. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, 3 video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Habang naglalakad ang dalawa sa lugar kung nasaan ang kulungan ng iba't ibang nilalang na nahuhuli ng mga lahing demonyo. Si General Cassandra ay nagtungo kung nasaan si General Denki. General Cassandra sa naman tatango ang dalawang iyon. Sa aking pagmamasid masyadong seryoso ang inyong pinag-uusapan, ano ba daw dahilan ni General Allen, kung bakit ito nagdala ng isang elf sa ating kaharian at nais pa nito ata tumungo sa lugar kung nasaan naglilinang ang hari. Sabi ni General Denki kay General Cassandra. Nang marinig nito ni General Cassandra agad itong nagsalita. General Denki, ang General Allen na iyon. Gumawa na naman siya ng isang gawain na makakapagbigay sa atin ng sakit sa ulo. Ang kasama niyang elf sa ating kaharian ay ito pala ay tinakwil na ng mga lahing elf. Dahil ito ay gumawa ng kalapastanganan na gawain sa kanyang mga kalahing elf. Lalo na ang pinuno ng mga mangkukulam na elf ay nilagay nito sa kapahamakan. At dahil doon, ito ay pinarusahan ng mga lahing elf at itinapon sa kanilang sagradong bangin. Na kung saan ang sagradong bangin na iyon ay tapunan ng mga iba't ibang uri ng nilalang na kanilang napapaslang. Nang marinig ito ni General Denki ito ay nagulat. Ano? Ang mahinang elf na iyon ay gumawa ng mapangahas na gawain laban sa pinuno ng mga mangkukulam na elf. Ang tanyag na si Matandang Los. Sabi ni General Denki kay General Cassandra. Oo General Denki, sabi ni General Cassandra. Kung ganun, anong dahilan bakit ito kasama ni General Allen at ano ang pakay nila sa ating kaharian? Sabi ni General Denki at si General Cassandra ay nagsalita. Itong si General Allen ay nagsabi sa kanyang pagpapatrolya nakita niya ang bangin na iyon. At ito ay kanyang tinignan baka daw naroon ang mga takas mula sa ating kaharian. Ngunit ang nakita niya doon ang elf na iyon na sugatan. Ito daw ay nagmakaawa na iligtas siya at sinabi ito kay General Allen na gusto nitong maging isa sa atin mga lahing demonyo. Nang marinig nito ni General Denki, ito ay labis ang tawa. Haha, anong kalokohan ng elf na iyon? Gusto niyang maging kalahi natin. Haha, kakaiba talaga ang elf na iyon. Ngunit akala ba niya na madali lang para maging isa sa atin? Lalo na kung kakaharapin niya ang haring demonyo. At sa tingin ko kung ang lahi ng mga elf ay kanyang pinagtaksilan, magagawa niya rin gawin sa atin ang ganon bagay. Sabi ni General Denki. Tumugon si General Cassandra. Hindi lang yun. Dahil sa ginawa ni General Allen sa pagligtas sa elf na yan. Malalagay tayo sa hindi natin inaasahan trahedya, dahil kung malaman ng mga lahing elf ang ginawa ni General Allen na tulungan ang kanilang tinakwil na elf. Sigurado ang lahing elf ay lubos na magagalit sa ating mga demonyo. At ito ay maaari maging dahilan ng isang labanan. Sa lahi natin mga elf at lahi natin mga demonyo. Oo, hindi alam ni General Cassandra na alam na ng mga lahing elf lalo na ni Master Ken ang tungkol dito, na ang isang lahing demonyo ay tumulong sa kanilang tinakwil na elf na si Charlie. Ngunit nag-iingat din ang mga elf, hindi sila mag-uumpisa ng labanan, na kahit na para sa kanila ang lahi ng mga demonyo ay nakikipagsabuatan kay Charlie. Dahil sila ay nag-iingat din sa mga pwedeng mangyari kung sila ay magkalaban ng lahing elf at lahing demonyo. Maya-maya, ang tono ni General Cassandra sa mga oras na ito ay medyo may pag-alala. Nang marinig at mapansin ni General Denki ang pag-aalala ni General Cassandra. Ito ay medyo tumawa. Haha, ano naman ang kinababahala ng aming pinuno sa pangkat ng mga general? Ang lahi ng mga elf ay kayang-kaya natin talunin.
Kaya ano ang kinababahala mo General Cassandra? Sabi ni General Denki. Tama naman si General Denki, napakalaki ng agwat ng lakas ng mga elf at ang lahi ng mga demonyo kung lakas lang ang pag-uusapan. Ngunit ang mga lahi ng mga elf ay madami ng karanasan sa pakikipaglaban sa mga iba't ibang nilalang at ito ay kanilang napagtagumpayan. Kaya dahil doon alam din ni General Cassandra na may kagalingan ang mga elf sa labanan. Nang marinig ito ni General Cassandra, medyo naiinis ito. Isa ka pa, sigaw ni General Cassandra. At sinabi, hindi natin pwedeng maliitin ang lahi ng mga elf, alam naman natin sa mga nagdaan na taon madami nang nalagpasan na digmaan ang mga lahing elf. Sila ay naging matatag dahil sa mga digmaan na kanilang napagtagumpayan. At ang mga nilalang na kanilang nakalaban ay hindi rin basta-basta. Lalo na may basbas pa ng mga Diyos sa God's domain ang lahi ng mga elf. At hindi mo rin ba naiisip na hindi pwedeng magambala ang paglilinang ng haring demonyo? Ilang araw pa ang magdadaan at matatagalan pa ito upang makabalik ito sa dati niyang katawan. Hindi nyo ba yon naiisip? Kung tayo ay sisalakahin ng mga lahing elf dahil sa ginawa ni General Allen. Ang paglilinang ng haring demonyo ay magagambala, at pwede itong hindi makabalik sa kanyang katawan. Paano kayo naging general kung ang pag-iisip nyo ay ganyan? Nang marinig at maramdaman din ni General Denki ang galit ni General Cassandra, ito ay medyo natakot. General Cassandra, hindi mo nais magalit ng ganyan. Alam ko naman ang mga pwedeng mangyari kung tayo ay kakalabanin ng mga lahing elf. Sinabi ko lang na kayang-kaya naman natin sila. Yun naman talaga ang totoo, ngunit sa panahon ngayon, kailangan nga muna natin iwasan na mangyari iyon. Sabi ni General Denki, ang General Allen na talaga na yun. Lagi na lang gumagawa ng sakit ng ating ulo sa ating mga lahing demonyo. At tignan mo, madali siyang nauto ng elf na iyon. Tuldok, sabi ni General Denki. Binago niya ang usapin para mawala sa kanya ang galit ni General Cassandra. Sana nga hindi mangyari iyon. At sana hindi malaman ng lahi ng mga elf ang ginawa ni General Allen. Kung magkataon, mapipilitan talaga tayong lumaban at protektahan ang hari ng mga demonyo hanggang makabalik ito sa kanyang tunay na katawan. Sabi ni General Cassandra. At bukas ng gabi General Denki, may pupuntahan tayong 4, kasama ang elf na iyon. Sabi ni General Cassandra. Nang marinig ito ni General Denki, agad itong sumagot. Saan tayo tutungo bukas at bakit natin isasama ang elf na iyon? Sabi ni General Denki nang may kuryosidad. Nang marinig ni General Cassandra ang tanong ni General Denki, agad itong nagsabi. Ang elf na iyon ay may sinabi kay General Allen at ganun din sa akin nung sila ay aking kausapin kanina. Sinabi ng elf na iyon, na may paraan din tayo upang matalo natin ng walang kahirap-hirap ang mga lahing elf. Sa paraan ng pagsalakay natin sa lahing mangkukulam na elf. Sinabi nito ang mga mangkukulam na elf ang gumagawa ngayon ng mga gamot at elixir ng mga kasundaluhan ng lahing elf. At ito ay sinadya ni Master Ken na ilayo sa palasyo upang ito ay mailigtas kung sila ay sisalakahin ng sinumang nilalang. Kung totoo malayo nga ang mga mangkukulam na elf sa palasyo, madali lang para sa atin na salakahan sila dahil kung sila ang ating uunahin na ubusin. Mapipilayan ang mga lahing elf at sa ganun sila ay ating matatalo agad. Kaya bukas ng gabi, kailangan ko matiyak kung nagsasabi nga ng totoo ang elf na iyon. Sabi ni General Cassandra kay General Denki. Nang marinig ito ni General Denki, ito ay sumagot. Mahusay na taktika, ngunit maniniwala ka ba sa elf na iyon? Paano kung isang patibong ang lahat ng ito? Paano kung ang mga lahing elf ay nagbabalak na talaga na tayo ay salakahan noon pa? At ang elf na iyon ang kanilang pinain upang malagay tayo sa isang patibong. Sabi ni General Denki. Oo, ang pag-uugali ni General Denki ay masyadong sigurista at ang idea nito ay masyadong advance sa pwedeng mangyari. Tuldok, maya-maya nang marinig ito ni General Cassandra. Ito ay sumagot, malalaman ko naman agad kung iyon ay isang patibong at kung isang patibong nga iyon. Mamatay sa kamay ko ang elf na iyon at lahat ng mga elf nandun ay siguraduhin kong mamatay lahat. Kaya maghanda ka din sa pwedeng mangyari General Denki, maliwanag. Sabi ni General Cassandra sa seryosong tono. Agad na tumugon si General Denki. Oo General Cassandra, masusunod. Kung ganun, bumalik na muna tayo sa pagpapatrolya.
Mabilis na lumabas ang dalawa sa kaharian ng mga demonyo at sila Charlie at General Allen ay naiwan sa loob ng kaharian. Samantala sa kabilang banda, sa lugar ng mga mangkukulam na elf, sila Sophie at Yui ay tinipon ang mga mangkukulam na elf sa utos ni Matandang Los. Nang matipon na ng dalawa ang lahat ng mga mangkukulam na elf, sila ay bumalik sa lugar ng silid tanggapan. Nang makarating na ito sa labas ng silid tanggapan, nakita ng dalawa na magkahawak kamay si Matandang Los at Master Ken. Laking gulat ni Yui sa kanyang nakikita. Ngunit si Sophie ay labis ang tuwa sa mga oras na ito. Oo, dahil alam na ni Sophie ang tungkol sa nakaraan nila Master Ken at Matandang Los, kaya ito ay hindi na nagulat sa kanyang nakikita. Nang mapansin ni Yui ang ngiti sa mga labi ni Sophie, ito ay nagtanong. Sophie, bakit ka nakangiti sa iyong nakikita? Hindi ka ba nagulat kung bakit magkahawak ng kamay sila Master Ken at Matandang Los sa mga oras na ito? Sabi ni Yui kay Sophie. Nang marinig ni Sophie ang tanong ni Yui, agad itong sumagot. Miss Yui, bagay naman sila Master Ken at si Lola, diba? Kung titignan mo sila, napakasarap sa pakiramdam na ngayon ay medyo naibabalik na nila ang dating sila noon. Sabi ni Sophie nang hindi sinasadya nang dahil sa kanyang pagkatuwa, ito ay may nasabi tungkol kila Matandang Los at Master Ken sa kanilang nakaraan. Oo, nangako si Sophie kay Master Ken na wala itong pagsasabihan tungkol sa nakwento nito sa kanya, tungkol sa nakaraan nila Master Ken at Matandang Los. Nang marinig ni Yui ang sinabi ni Sophie, agad itong nagsalita. Anong nakaraan nila Master Ken at Matandang Los? Ano bang mayroon sila dati? Sabi ni Yui. Nang marinig ni Sophie ang mga salita ni Yui, agad itong bumalik sa kanyang ulirat. Nako, nagkakamali ka ng narinig. Sabi ni Sophie, nababalik na nila ang dati sigla ng mga lahing elf at lahing mangkukulam na elf. Halika na Miss Yui, pumasok na tayo. Ngunit kailangan muna natin kumatok. Sabi ni Sophie. Nang marinig nito ni Yui, hindi siya naniniwala sa mga sinabi ni Sophie at ito ay bamulong. Nung nakaraan ganyan din si Sophie kila Matandang Los at Master Ken. Anong nakaraan ba ang mayroon ang dalawang matanda na ito? Magkaibigan lang ba talaga sila dati? Bulong ni Yui sa kanyang sarili nang may kuryosidad. Kumatok si Sophie sa pintuan ng silid tanggapan. At mabilis nagbitaw ng kamay ang dalawa nang marinig nila ito. Lola, natipon na namin lahat ng mga mangkukulam na elf. Hinahantay na kayo nila. Nang marinig ito nila Master Ken at Matandang Los, agad ito nagsitayo at sinabi, halika na kayo, kailangan na natin makausap sila tungkol sa mangyayari sa ating lahi. Sabi ni Master Ken at agad na tumugon si Matandang Los. Tama ka nga Master Ken. Magtungo na tayo sa labas, sabi ni Matandang Los nang nakangiti. Nang mapansin ni Sophie ang ngiti sa mga labi ni Matandang Los, agad ito inasar ng mahina si Matandang Los. Lola, namumula ang muka mo. May nangyari ba nung iwan namin kayong dalawa ni Master Ken dito? Sabi ni Sophie sa mahinang tono na sila lang dalawa ang nakakarinig. Nang marinig ito ni Matandang Los, agad ito nahiya. Ano ang pinagsasabi mong bata ka? Masyado ka talagang pasaway. Tumigil ka. Ang tono ni Matandang Los ay medyo malakas. At narinig ito nila Master Ken at Yui. Napalingon ang dalawa, kila Sophie at Matandang Los. At si Master Ken ay nagsalita. Matandang Los at Sophie, anong nangyari? Nang marinig ito nila, si Sophie ay agad sumagot. Wala Master Ken, may nasabi lang ako kay Lola na hindi niya nagustuhan. Di ba Lola? Sabi ni Sophie. Tumugon si Matandang Los at sinabi. Oo Master Ken, napakakulit kasi nitong si Sophie. Halika na, wag na tayong magsayang ng oras. Sabi ni Matandang Los. At ang apat ay nagtungo na sa labas. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!